Nagluto nga pala ako ng pastil, pero bakit ganun? Amoy baskil. Panoorin nyo na lang kung anong nangyari. Hi everyone! Magandang gabi nga pala sa lahat ng mga katropa kong pabigat dyan. Ako nga pala si Dada. Night shift na ako ulit. Yay! Bakit gustong gusto ko sa night shift? Syempre, bukod sa tahimik, meron ding night diff. Sobrang init din kasi kapag ang shift sa umaga, pero mas mainit din pala sa gabi. Hindi pa nga nag-i-start yung shift ko, gutom na agad ako. Pagtayo ko nga, nalimutan ko may LC pala sa tabi ko. Anyways, balik tayo sa kwento ko. Pumunta nga pala ako ng kusina para kunin yung manok na pinamalengke ko. Siyempre, gusto kong videohan yung ginagawa ko, kaya sinubukan kong ilagay yung cellphone sa freezer. Kaso nahirapan akong magpatayo. Gusto ko lang naman mag-video, pero ayaw makisama nitong cellphone ko. Sabi ko, pag hindi siya umayos, iiwan ko siya sa loob ng freezer, tapos bahala na siyang tumigas para tumayo siya. Tinesting ko nga kung tutumba ulit yung cellphone. Pagkabukas ko, ayun, nakisama naman siya. Mukhang natakot siya na baka iwan ko siya sa loob ng freezer at manigas siya. Binuksan ko na nga ulit yung freezer. Baka kasi sabihin niya, ginosting ko na siya. Okay, balik na tayo sa manok. Nilagay ko nga muna siya sa may lababo. Habang naghihintay nga yung manok dun sa may lababo, ay kumuha na lang muna ako ng mga sibuyas at bawang. Tapos sabay-sabay ko na nga kinuha itong mga complements na gagamitin ko. Huwag nyo akong gagayahin. Tamad kasi ako. Ayaw ko kasi ng pabalik-balik. Parang ex mo, ayaw mo nang balikan. Dapat kasi isang pasada lang, wala nang balikan. Tama na yung natuto ka na sa nakaraan. Kaya naman buksan mo na yung airbender at umpisahan mo na yan. Papakuluan ko nga pala muna itong manok gamit ang kaldero ni Ate Rose. Habang nagpapakulo nga ako, ay nampisahan ko ng hiwain itong sibuyas, kaso tumakas yung bawang. Nagulat nga ako, bigla siyang bumalik. Yun pala, bumili lang daw siya sa 7-Eleven ng kariman. Marami palang nagsilayasan na hindi ko namamalayan, nagsibalikan. Anyway, naisipan ko nga palang magluto ng pastil. Marami kasi akong napapanood na ang pastil daw ay hindi basta-basta nasisira. Mauna pa daw masisira yung relasyon nyo kaysa yung pastil ko. Charot! O baka seryosohin nyo. Sabi kasi nila ang pastil daw parang relasyon nyo, hindi basta-basta nasisira. Sabi nga nila, wag mong iyakan, sibuyas lang yan. Kaso naiiyak talaga ako, lalo na pag naaalala ko kung magkano na yung mga utang ko. Inumpisahan ko na nga palang isredded itong mga pinakuluan na manok. By the way, cup A nga lang pala itong nabili kong breast. Yung cup C sana yung bibilhin ko. Kaso nung kinilo ni kuya sa palengke, kulang yung budget ko. Actually, pinatapyas ko pa ngayon 2 pakpak para magkasya yung pera ko. Sabi ko kay kuya, baka pwedeng pakitapyas na rin yung leeg. Kaso hindi daw pwede. Sabi ko, bakit hindi pwedeng tanggalin yung leeg? Ako nga, nawala na yung leeg ko, kakakain pero buhay pa rin. O siya, mag-start na ako magpainit ng mantika de canola. Piprituhin ko pala muna itong mga buto-buto kasi pwede pa siyang ulamin. Patalayo mo. Makakain mo pa ba ito? Sana pinalutong mo ba para papangasinan mo? Natatawa nga kami ni Ninang Thea kasi yung isang buto pala wala nang laman, literal na buto na lang. Pero okay lang, hindi naman kami maselan, may lasa pa naman yan. Habang nagigisa nga ako ng sibuyas at bawang, heto na naman si Ninang Thea, hindi na nakapaghintay. Nagko-food trip na pala, hindi man lang nag-aaya. Sabi ko, tirahan niya ako kahit yung buto man lang. Ginisa ko nga pala ng kaunti itong mga na-shredded na manok bago ko lagyan ng complements. Lalagyan ko na sana ng turmeric powder kaso nakalimutan ko, hindi pa pala nakabukas. Sorry. Oh, hindi ko mababa.
Sabi nga dun sa napanood kong video ay lagyan daw ng pakonti-konting chicken stockings. Ito yung mga pinagkuluan ng manok kanina. Yun daw kasi yung magpapalutong dun sa manok. Tapos saka ko siya nilagyan nitong all-time favorite pampalasa, ang Mamacita's oyster sauce. Sinsya na, tao lang, nabubuyoy din. Okay lang yan, hindi pa naman to paid promotion, kaya pwede pang magkamali. Pero Mamacita's, baka naman. Pag malapit na nga daw maluto, ay lagyan daw ng star margarine, pampatangkad, at saka nitong sili, perfect pang almoranas. Nilabas ko na nga pala itong nakuha kong puno ng saging na galing pa sa malayong barangay. Tara, balikan natin kung paano ko nakuha itong puno ng saging na to. Nakakamiss lang, nung buhay pa yung lolo ko, mahilig siya magtanim ng saging dito sa may likuran namin. Ngayon, malunggay na lang yung meron sa bakuran. Kung pwede lang, yun na lang sana yung gagamitin. Kaya naman dumayo ko sa birthday yan. Feedback 2 days ago, pagkatapos ko nga palang makikain sa birthday yan ng lechon, namuntikan ko nang maiuwi, may nakita akong puno ng saging. Nagpaalam naman ako sa mga residente doon kung pwedeng makihingi ng kahit konti. Nahihiya nga ako dito kasi ako lang ngayon nanghihingi, ako pa yung nakakaabala. Pero iniisip ko na lang, okay na rin yun, baka kasi manuno ako, ma-double kill pa. Tapos dali-dali ko na nga siyang nilagay sa sasakyan. Tapos uwian na. Naalala ko, magpe-plating pa pala ako sa bahay ng baskil. Hindi ka siya. Kainin ko na lang. Ang pinunit mo. Nilabas ko nga pala yung baonan ni Ate Rose kasi paglalagyan ko nung natirang baskil. Magtatabi nga pala kasi ako nito dahil nagugutom ako tuwing madaling araw. At least kapag nagutom ako, madali na lang akong kakain, hindi ko na kailangang magluto. Sa totoo lang, hindi siya kasing sarap ng mga natikman kong pastil, pero pwede na to, at least lasang baskil. Kinain ko nga pala yung mga nalaglag sa lamesa, malinis pa naman yan, wala pa namang 10 minutes. Pero okay lang yan, ako naman yung kakain, hindi naman ako masela. Sa mahal ng bilihin ngayon, mag-iinerte pa ba ako? O siya, ayun lang, paalam!